So ito nga mga guys, dadako naman tayo sa isang lugar na aming pinuntahan nitong nakaraang linggo lamang. Ito ay kasalan na ang ikakasal dito is isa sa mga pinsan namin, si Pence Jolas Kaanawan at si Leia, na kanyang magiging asawa. So papakita ko nga pala sa inyo sa una kong vlog ng mga nakaraang araw. Pinakita ko sa inyo yung kuha ng aking camera sa cellphone. Medyo madilim na kasi hapon na yun. Pinakita ko kung paano ko may tumawid. Ngayon naman, ito naman ay kuha ng aking drone na ipapakita ko naman yung kung paano ba tumawid sa galing sa main highway papunta dun sa lugar na tinatawag na Kalosongan dito sa Nagtipunan, Quirino. So ito nga pala siya. Ayan. Gumamit kami ng dalawang bangka na nilagyan ng mga kahoy, tabla sa gitna, at siya ang ginagamit na means of transportation from other side to the other side of the river. So, wow, English. Yun, may tali yan sa gilid at hinihila nung banggero. So, ang pwede lang dyan na magkasya ay kung may kasamang tao, halimbawa nito, ganito, dalawang motor sa harap at yung mga tao kung marami, ganyan, nasa likodan sila para hindi lumubog yung bangka at dapat balanse rin. So sa pagsakay diyan is dapat hindi ka matatakotin, hindi ka magalaw, steady lang at nang hindi lumubog o magkatubig yung dalawang bangka. So yan, nakikita natin may humihila sa tali papunta dun sa kabilang banda. So vice versa yan guys. Vice versa yan. Kung may naghihintay sa kabila pabalik naman dun sa main highway, ay ganyan din ang kanilang gagawin. So sa pagkakataong ito, nakikita natin na wala namang susunod o pabalik sasakay sa bangka. So yan, ito yung isa sa pinakamakatakot. Tignan sila, gagalaw sila dyan. Boom! Yan, bigla kapag tumama yung uso nung bangka dun sa yun, sa may mga kahoy na yan, may mga batong yan, biglang pepreno yan. Kaya yun yung iniingatan nyo rin dyan. So itong mga to, sanay naman na itong iba dito, kaya alam na nila kapag tumama yung uso ng bangka, may biglang ganun. So yan, balik tayo dun sa kabila. So habang nasa 10 to 15 persons ang kayang isakay nung bangka, yung iba namang mga taong naghihintay sa kabila ay siyempre, tiyagaan lang yan, maghihintay din sila. So andito yung iba. Itong mga to medyo maaga pang dumating to. Hindi pa to kasi yung mismong araw ng kasal. So kaya nahapunan pa lang ito at susunod dito yung bisperas. Kaya medyo maunti pa. Isipin nyo kung nandun na tayo sa time nung dagsaan na yung mga bisita. So dito papakita ko naman sa inyo kung paano isakay yung motor. Ayan. So merong ilalagay na tabla sa gitna at mas mainam na itulak mo na lang yung motor kasi sakyan mo na naandar kasi delikado at gumagalaw yung bangka, mas lalo pag walang humahawak, nagko-control. So ito yung kasama ko, si Uncle James K na Kaanawan. Yan yung gamit namin. Naka XRM kami. Pinatawid ko muna siya habang ako ay nangunguha ng drone shot. Ganyan, tutulak lang sa gitna, then so nakadalawang motor na. So yan, marami kasing tao kaya dalawang motor muna sa harap. Tapos yan, sakay na lang yung iba. So wala to guys hawakan wala tong hawakan, talaga nakatayo lang, tapos yung mga motor alalay sa preno. Ganyan. So yung iba mga first time dito, makikita nyo mamaya may nagbi-video din. Pero yung iba naman mga sanay na, may hawak pang mga bata. Talagang sanay na. Ito, ang dami pang pila dito sa kabila. Ganito yung hirap ng walang tulay. So actually, itong daan na to ito lang ay naging pansamantalang solusyon ng mga taga Kalosongan. Sa baba niyan, meron niyang mababaw na parte itong ilog na to. Ang gamit naman dyan ay yung 6x kung tawagin, yung ginagamit na lalagyan ng mga troso dati. So may daanan yun sa baba, medyo mababaw. Sa ngayon nakikita nyo walang tao sa kabila. Kahit ganun na walang tao sa kabila, walang maghihila pabalik,
Meron pa rin nakakonektang tali dyan magkabilaan. Nakikita nyo yung kulay orange na yun, tapos yung dito sa kaliwa. Ayan, kapag umabot na yung bangka sa kabila at walang magbabalik, pwede lang hilain nung tao sa kabilang side yung lubid. Gaya nung nakikita nyo ngayon yan. O ayan, hinihila lang nila para bumalik yung bangka. Tapos nung dumaan na sumakay na rin kami dito, may nakakwentuhan akong isang taga dito, taga Quirino din, nagtipunan. So meron na daw mga 5 mahigit o humigit kumulang 5 na motor na nalaglag dito sa ilog, dahil siguro baka hindi nila na balance, hindi natukodan, ay bumagsak. So talagang makakaba. Pigil hininga rin ang pagtawid sa ganitong klase ng transportation. So yun guys, share ko lang kung paano kami tumawid at nakaabot dun sa kasalan ng aming pinsan. Yun lang guys, maraming salamat. Ciao!